Habang naghihingalo ako, sa malamig na sahig ng ospital, pumapatak ang sarili kong dugo para mabuhay ang aking anak. Siya namang pag-inom ng asawa ko ng mamahaling alak sa bisig ng kanyang kabit. Wala na siyang silbi. Ang nakakadiring binitawan niyang salita na nagpasiklab sa aking puot. Mula sa putik ng pagtataksil, muli akong babangon para bawiin ang lahat. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng aking paghihiganti? Hayaan mo na siyang manganak muna, tapos palayasin mo na ang babaeng yan. Nakakadiri na ang mga kamay niya, Mateo. Parang liha. Hindi na bagay sa bago mong posisyon ng isang asawang amoy sibuyas at isda. Alam ko, Ma. Ako rin naman. Nawawalan na ng gana tuwing hinahawakan niya ako. Konting tiis na lang. Aayusin ko na ang papeles sa lalong madaling panahon. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng awang na pinto. Ang mga salitang iyon, na binigkas ng walang kahit anong gatol o pagsisisi, ay tumama sa aking dibdib nang mas matalim pa sa pinatalas na patalim. Sa mga oras na yon, hawak ko ang isang mainit na plansa. Maingat kong pinapatag ang kaisa-isang maayos na itim na vest ni Mateo, ang damit na isinusuot niya sa tuwing may mahalaga siyang pagpupulong. Sa gilid ng plansahan ay nakapatong ang isang lumang garapon ng kape na puno ng mga barya at lukot na 20 pesos. Bawat barya roon ay katumbas ng pangangawit ng aking balakang sa paglalaban ng mga damit ng ibang tao. Inipon ko ng patago para may pambayad kami sa murang paanakan sa kanto dahil alam kong gipit ang asawa ko. Ngunit ang lahat ng yon ay tila nawalan ng halaga. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang dahan-dahang nanlalabo ang aking paningin dahil sa luhang nagbabadyang tumulo. Ibinaba ko ang aking paningin sa sarili kong mga palad, mga kamay na tinawag nilang parang liha. Mga kamay na napuno ng kalyo at sugat dahil sa pag-araro sa mga gawaing bahay upang hindi na siya magbayad ng katulong. Mga kamay na minsang naging pino at inaalagaan na isinuko ko kapalit ng pangarap na buuin ang isang simpleng pamilya kasama ang lalaking akala ko ay mahal ako. Nakalimutan ko ang plansang nakapatong sa vest. Pumailan lang ang mapait na amoy ng nasusunog na tela, kasabay ng tuluyang pag-abo ng aking tiwala at pag-ibig. Mabilis na bumukas ang pinto. Bumungad ang nanlilisik na mga mata ni Doña Carmen, ang aking biyenan. Nakita niya ang umuusok na damit at agad siyang sumigaw ng mga masasakit na salita. Sinisisi ang aking katangahan. Lumapit siya at marahas na hinablot ang plansa mula sa aking nanginginig na mga kamay. Ngunit ang kanyang paningin ay mabilis na lumipat sa garapon ng mga barya. Kuminang ang katusuhan sa kanyang mga mata. Bago ko pa man magawang harangan, mabilis niyang dinampot ang garapon. Sinubukan kong pigilan ang kanyang braso. Nagmamakaawa na yun na lamang ang natitira kong pera para sa aking panganganak anumang araw mula ngayon. Ngunit sa halip na maawa, buong lakas niya akong itinulak. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang aking likuran sa matigas na sahig na gawa sa kahoy. Napadaing ako nang maramdaman ko ang isang matalim na hapdi na gumuhit mula sa aking tiyan pababa sa aking balakang. Namimilipit sa sakit, tinawag ko ang pangalan ng aking asawa. Lumabas si Mateo mula sa kwarto. Inaayos ang kanyang kurbata. Tiningnan niya lamang ako na parang isang basurang nakaharang sa kanyang daraanan. Sunod-sunod ang pag-ilaw at pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang numerong hindi nakarehistro ngunit halatang hinihintay niya. Wala siyang panahong sayangin sa akin. Sinabi niya lamang na kailangan niyang umalis dahil may mahalagang kliyente siyang kikitain bago siya tuluyang lumabas ng pinto na walang kahit anong paglingon. Naiwan si Doña Carmen na may hawak na garapon, nakangisi habang binibilang sa isip ang pandagdag, puhunan niya sa laro ng mahjong sa kabilang kanto. Lumabas din siya at upang matiyak na hindi ko siya masusundan, narinig ko ang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng susi mula sa labas. Kinulong niya ako. Sa labas, nagsimulang humampas ang malakas na hangin at ulan
Sa aming yero, ang lamig ng semento ay unti-unting gumagapang sa aking balat. Ang hapdi sa aking tiyan ay naging sunod-sunod na paghilab. Mas masakit at mas mapangwasak kaysa sa anumang naramdaman ko. Napaaga ang aking kabuwanan dahil sa matinding pagbagsak. Sa gitna ng kadiliman at lamig ng kwarto, naramdaman ko ang sunod-sunod at malalakas na sipa sa aking sinapupunan. Natatakot ang aking anak. Kahit na pinupunit ng sakit ang aking kalamnan, pilit kong inikot ang aking katawan upang yakapin ang aking lumalaking tiyan. Pumikit ako. Pinipigilan ang paghikbi upang hindi tuluyang mabalot ng takot ang sanggol sa aking sinapupunan. Sa isang mahina at nanginginig na tinig, sinimulan kong kantahin ang isang uyayi. Binulong ko sa hangin na naririto lamang ako na hindi ko siya pababayaan kahit na ang sarili kong kaluluwa ay naghihingalo na sa sakit. Ngunit ang katawan ay may hangganan. Naramdaman ko ang isang mainit na likido na biglang bumulwak at kumalat sa aking hita, humahalo sa malamig na hangin ng bagyo. Pagdilat ko, nakita ko ang mapulang likido na mabilis na gumagapang sa madilim na sahig. Dugo. Gamit ang natitirang lakas ng aking mga braso, sinimulan kong idikit ang aking katawan sa sahig, gumagapang ng dahan-dahan patungo sa nakasarang pinto. Bawat pulgada ay katumbas ng libu-libong karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Unti-unting dumidilim ang paligid. Ang tunog ng ulan ay nagsimulang maging isang mahinang bulong. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko at isinuko ko para mabuo ang lalaking iyon. Bakit ako pa ang unti-unting nadudurog at iniiwang mamatay ng ganito? Ang tanging naiwan sa lumang kwartong iyon ay ang mahabang bakas ng dugo sa sahig na kahoy, naghihintay ng kasagutan mula sa isang pusong tuluyan ng nagmamanhid. Sa bawat pag-atungal ng langit, pakiramdam ko ay dinidikdik ang aking buong pagkatao. Ang lamig ng sahig ay humahalo na sa nananakit na init na nanggagaling sa aking sinapupunan. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lakas ang nananalaytay sa aking mga ugat. Isang lakas na hindi nanggagaling sa pag-ibig, kundi sa galit at sa pagnanais na protektahan ang buhay na nasa loob ko. Gamit ang isang lumang silya na abot ng aking kamay, buong lakas ko itong inihagis sa bintanang gawa sa salamin. Ang tunog ng pagkabasag nito ay hindi lamang nagbigay ng daan para sa hangin at ulan, kundi ito rin ang naging hudyat ng paglaya ko mula sa kulungan ng aking sariling katangahan. Bawat piraso ng salamin na tumama sa aking balat ay parang wala na kumpara sa sakit na ibinigay sa akin ni na Mateo at Doña Carmen. Gumapang ako palabas. Hindi alintana ang putik at ang rumagasang tubig sa kalsada. Nakarating ako sa pinakamalapit na ospital ng pamahalaan. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng amoy ng siksikang mga tao at basang kalsada ay sumalubong sa akin. Ngunit sa kasamaang palad, ang bawat pasilyo ay puno. Walang doktor na lumalapit, walang nurse na pumapansin sa isang babaeng basang-basa ng ulan at may suot na kupas na duster. Napaupo ako sa malamig na semento ng hanlang, sa tabi ng isang lumang TV na nakasabit sa pader. At doon, habang nararamdaman ko ang pagpunit ng aking laman dahil sa paglabas ng aking anak, itinuon ko ang aking paningin sa maliwanag na screen. Nakita ko ang mukha ni Mateo. Nakasuot siya ng mamahaling tuxedo, ang buhok ay maayos na maayos, at may hawak na baso ng champagne. Nakayakap sa kanyang braso ang isang babaeng nakasuot ng kumikinang na asul na gown. Si Isabel. Sila ang sentro ng atensyon sa isang marangyang pagtitipon. Ipinagmamalaki niya sa lahat na ang tagumpay ng kanyang kumpanya ay dahil sa inspirasyong ibinibigay ng babaeng iyon. Natawa ako ng mapait sa gitna ng aking hininga. Ang kumpanyang iyon na itinayo ko gamit ang perang mula sa aking sariling pondo. Ang tagumpay na binuo ko sa likod ng mga anino upang hindi siya makaramdam ng liit ng pagkatao, ay iniaalay niya ngayon sa iba. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mata ay natuyo dahil sa alab ng puot na nabuo sa aking dibdib.
Isang huling malakas na pag-iri ang ginawa ko sa gitna ng semento ng ospital. Wala nang ibang nandoon, kundi ako at ang aking determinasyon. Ang unang iyak ng aking anak ay mas malakas kaysa sa tunog ng ulan sa labas. Marumi ang paligid, malamig ang sahig, ngunit nang ilapag ko ang aking sanggol sa aking dibdib, naramdaman ko ang isang pangako. Hinding-hindi ka magiging gaya nila. Hinding-hindi ka maghihirap gaya ng pinagdaanan ko sa gabing ito. Gamit ang isang nanginginig na kamay, kinuha ko ang aking cellphone mula sa basang bulsa ng duster. Inisip ko ang mukha ng aking ama, si Don Alejandro. Ang lalaking tinalikuran ko dahil sa pag-aakalang natagpuan ko na ang aking tahanan sa bisig ng isang Mateo. Pinindot ko ang numero na sa loob ng 3 taon ay hindi ko kailanman tinawagan. Papa. Ang tanging nabigkas ko nang marinig ko ang baritono at nag-aalalang tinig sa kabilang linya. Ang bituin mo! Ang bituin mo ay bumagsak na sa putikan. Sunduin mo kami. Ayoko na rito. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya bago ang isang mabilis na utos sa kanyang mga tauhan. Alam kong sa oras na yon, tapos na ang panahon ng pagtatago. Tapos na ang pagpapanggap na ako ay isang mahinang babae na handang magpaapi. Nagsimulang lumabo ang aking paningin. Ang huling narinig ko ay ang malalakas na yapak ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat at ang tinig ng isang lalaking may kapangyarihang yumanig sa buong bansa. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman ko ang maliit at mainit na kamay ng aking anak na humahawak sa aking daliri. Sa gabing ito, isinilang ang aking anak sa putik. Ngunit sa gabing ito rin, ang babaeng nagngangalang Tala ay tuluyan ng namatay upang magbigay daan sa pagbabalik ng tunay na reyna ng mga bilyonaryo. Ganito na lang ba ang lahat ng sakripisyo ko? Isang iyak sa gitna ng dumi at barya? Hindi. Magbabayad silang lahat. Pagmulat ko ng aking mga mata, ang pamilyar na amoy ng antiseptiko at alikabok ay napalitan ng isang halimuyak na hindi ko na naamoy sa loob ng 3 taon. Ang pinaghalong pabango ng lavender, mamahaling tsa at sariwang hiwa ng citrus. Ang matigas na semento ay naging isang napakalambot na kama na may kumot na gawa sa seda na mas magaan pa sa hangin. Narinig ko ang mahinang tunog ng isang makina na nagpapahiwatig na ako ay nasa ilalim ng medikal na pagmamanman. Dahan-dahan akong bumangon at nakita ko ang sarili ko sa loob ng isang silid na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan namin ni Mateo. Puti ang lahat, mula sa mga kortina hanggang sa mga pader na may disenyong gawa sa ginto. Ang bintana ay nag-aalok ng isang malawak na tanawin ng lungsod mula sa pinakamataas na palapag ng isang gusali, kung saan ang mga ilaw ay parang mga bituin na nakalatag sa aking paanan. Sa isang sulok ng silid, may isang gintong kuna kung saan mahimbing na natutulog ang aking anak. Malinis at malusog, nakasuot ng damit na gawa sa pinakamalambot na material na hindi ko man lamang kayang bilhin kahit sa 1 taon kong pag-iipon. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may kulay abong buhok, matipunong pangangatawan, at isang pares ng mga mata na kasing lalim ng karagatan. Siya ang aking ama, si Don Alejandro, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagalit. Tiningnan niya lamang ako na parang isang anak na naligaw at ngayon ay natagpuan na. Tala, sabi niya sa isang tinig na mahinahon ngunit may bigat ng awtoridad. Ang 3 taon na ibinigay ko sa iyo para hanapin ang kaligayahang hindi maibibigay ng pera ay tapos na. Tinupad mo ang iyong pangako. Bumalik ka. Ngayon, ako naman ang tutupad sa pangako ko na ibabalik sa iyo ang lahat ng bagay na nararapat sa iyo. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inalis ang mga tubo na nakakabit sa aking braso. Tumayo ako. Dahan-dahang lumapit sa kuna. Nanginginig ang aking mga kamay nang hawakan ko ang maliit na daliri ng aking anak.
Hindi ko kailangan ng pera, Papa. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatuon pa rin sa natutulog na basa. Kailangan ko ng kapangyarihan. Kapangyarihan para siguraduhin na ang anak ko ay hindi na muling matutulog sa sahig. Kapangyarihan para durugin ang mga taong yumurak sa aking pagkatao. Gusto mo bang mawala si Mateo sa mundong ito? Tanong niya. Simple at direkta, na parang nagtatanong kung gusto ko ng kape. Umiling ako. Masyadong madali iyon, Papa. Ang gusto ko ay dahan-dahan siyang gumuho. Gusto kong makita ang pagbagsak ng bawat pangarap na binuo niya sa pamamagitan ng aking pera. Gusto kong makita kung paano siya iiwan ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Gusto kong siya mismo ang lumuhod at magmakaawa sa akin bago ko siya tuluyang itapon sa impyerno. Sa unang pagkakataon, isang bahagyang nanangiti ang sumilay sa mga labi ng aking ama. Tumango siya. Kung gayon, ang mana mo, ang iyong pangalan, at ang buong yaman ng ating pamilya ay nasa iyong mga kamay na muli. Gawin mo ang dapat mong gawin, anak. Ilang sandali pa, isang katulong ang lumapit sa akin. Hawak ang isang silver tray. Nakapatong dito ang aking lumang cellphone. Kinuha ko ito. May isang mensahe mula kay Mateo. Umalis ka na sa apartment. Ipinadala ko na ang divorce papers sa isang abogado. Tapos na tayo. Huwag ka nang magpakita sa akin kahit kailan. Tiningnan ko ang mensahe. Sa halip na masaktan, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Itinaas ko ang aking mga mata. Tiningnan ko ang aking ama. At sa isang tinig na kasing lamig ng hangin sa labas, sinabi ko ang unang utos ko bilang bagong reyna ng aking imperyo. Tawagin mo ang aking financial manager. Buksan mo ang lahat ng aking secret trust funds. Hanapin mo ang lahat ng koneksyon na patungo sa Mateo Enterprises. Itinaas ko ang aking ulo at ang aking mga mata ay sumalamin sa mga ilaw ng lungsod. Sa araw na ito, putulin mo ang unang ugat na bumubuhay sa kanya. Sa isang iglap, ang mahinang tala na umiiyak sa sahig ay nawala. Ang pumalit ay isang babaeng may mga mata na kasing kinang ng mga diamante, ngunit kasing lamig ng yelo. Handa nang bawiin ang lahat. Sa loob ng isang marangyang penthouse, kung saan ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan, inihagis ni Mateo ang isang maliit na kahon na may lamang diamanting kwintas sa kandungan ni Isabel. Ang mukha niya ay puno ng pagmamalaki na parang siya ang hari ng mundo. Para sa iyo, mahal ko, isang maliit na regalo para sa pagsasara ng pinakamalaking kontrata ng kumpanya bukas. Humagigik si Isabel. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kumikinang na hiyas. Oh, Mateo, you're the best. Alam ko namang hindi mo ako bibiguin. Sabi ko na nga ba? It's about time na iwan mo na ang basahan mong asawa. She's dragging you down. Ngumisi si Mateo. Ang alaala ni Tala ay isang malayong bangungot na lamang sa kanya. Ang isip niya ay nakatuon na sa hinaharap, isang hinaharap na puno ng yaman at pagkilala, kasama ang babaeng sa tingin niya ay karapat-dapat sa kanyang tabi. Ngunit ang matamis na sandali ay biglang naputol nang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa bangko. Kumunot ang kanyang noo, ngunit sinagot niya ito nang may kumpiyansa. Inaasahan niyang ito na ang kumpirmasyon ng pagpasok ng malaking halaga mula sa kanyang mga lihim na investor. Mr. Mateo? Sabi ng tinig sa kabilang linya, may bahid ng pag-aalala. May problema po tayo. Ang pangunahing investor ng inyong kumpanya, ang Starlight Holdings, ay biglang binawi ang lahat ng kanilang pondo. As in, ngayon din. Dahil dito, ang lahat ng inyong mga account ay frozen na. Wala kayong maaaring ilabas o ipasok na pera. Napatayo si Mateo. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Ano? Imposible. May usapan kami. Sino sila? Kausapin mo sila para sa akin. Paumanhin, Ginoo. Pero hindi namin sila maaaring pangalanan. Confidential. Ang utos ay malinaw. Simula ngayon,
Wala na kayong access sa pondo ng kumpanya. Pagkatapos ng tawag, ang katahimikan sa penthouse ay nakakabingi. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, isa pang tawag ang natanggap. Nasa loob ng isang simpleng bahay, abala si Doña Carmen sa pagpapakita ng kanyang bagong alahas sa kanyang mga kamadyong. Ipinagmamalaki niya ang tagumpay ng kanyang anak at ang bagong katayuan nila sa buhay. Ngunit nang dumating ang oras ng bayaran, ang kanyang credit card ay paulit-ulit na tinanggihan. Declined, sabi ng waiter na may halong pang-iinsulto sa kanyang tingin. Namula ang mukha ni Doña Carmen sa kahihiyan. Sa itaas ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin, tahimik na nakaupo si Tala sa kanyang opisina. Sa kanyang harapan ay isang malaking screen na nagpapakita ng mabilis na pagbagsak ng halaga ng mga stock ng Mateo Enterprises. Pula. Lahat ay kulay pula. Dahan-dahan niyang ininom ang kanyang mainit na tsa, walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan sa kanyang isipan, tumingin siya sa isang maliit na monitor sa kanyang mesa. Ito ay isang live feed mula sa isang nakatagong camera sa nursery room kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak sa bisig ng isang yaya. Ang imahe ng kanyang anak ang nagsisilbing paalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang bote ng gatas na nakahanda sa kanyang mesa. Gamit ang likod ng kanyang palad, maingat niyang sinuri ang temperatura nito. 1 kilos na kasing natural ng paghinga. 1 kilos na nagpapakita ng pagiging ina na hindi kailanman mabubura ng anumang yaman o kapangyarihan. Habang abala si Mateo sa pag-iisip kung paano ililigtas ang kanyang gumuguhong mundo, abala si Tala sa pagtiyak na ang mundo ng kanyang anak ay mananatiling perpekto at payapa. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang ideya ang pumasok sa isip ni Mateo. Ang apartment. Ang apartment na nakapangalan kay Tala. Maari niya itong isangla. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse. Hindi pinansin ang mga tanong ni Isabel. Nagmaneho siya ng mabilis patungo sa luma at mabahong eskinita kung saan niya iniwan ang kanyang asawa. Kailangan niyang mahanap si Tala at pilitin itong pumirma. Ngunit pagdating niya roon, ang tanging sumalubong sa kanya ay isang pintong bahagyang nakabukas. Tinulak niya ito. Ang apartment ay walang laman, walang kasangkapan, walang tao. Tanging ang amoy ng alikabok at ang malamig na hangin na pumapasok mula sa basag na bintana. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng nasunog na tela sa sahig kung saan minsan ay pinaplansa ni Tala ang kanyang damit. Para siyang isang asong ulol na naghahanap ng buto na matagal nang inilibing. Saan siya nagpunta? Nasaan ang babaeng palagi na lamang nariyan? Naghihintay, nagtitiis. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang takot. Hindi takot sa pagkawala ng pera, kundi takot sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang takot na baka ang babaeng itinuring niyang isang simpleng bato ay isa palang bulkan na malapit ng sumabog. Anong ibig mong sabihin na wala kang pera? Mateo, may grand gala tayo bukas. Ang lahat ng mga kaibigan ko, ang buong alta sosyedad, ay nandoon. Anong muka ang ihaharap ko kung malalaman nilang bangkarote ka na? Ang mga salita ni Isabel ay kasing talim ng mga bubog. Sinasaksak ang natitirang orgulyo ni Mateo. Nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant, ngunit ang pagkain sa kanilang harapan ay hindi man lamang nagagalaw. Ang mukha ni Mateo ay puno ng pawis habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi ako bangkarote, okay? Isang maliit na problema lang sa cash flow. Kailangan ko lang ng panahon. Panahon? Tumawa si Isabel ng mapakla. Walang naghihintay sa mundong ito, Mateo. Kung hindi mo kayang ituloy ang gala, baka dapat ay pag-isipan ko na rin ang engagement natin. Ayokong mapahiya. Ang banta ay malinaw.
Para kay Isabel, ang pag-ibig ay nakatali sa pera at katayuan. Ang mga salitang iyon ay parang laso na kumalat sa buong sistema ni Mateo. Ang takot na maiwan ni Isabel, ang takot na bumalik sa pagiging isang hamak na empleyado, ay mas matindi pa kaysa sa takot niya sa batas. Sa isang iglap, ang kanyang desperasyon ay nagbunga ng isang mapanganib na desisyon. Kinagabihan, sa isang madilim na eskinita, nakipagkita si Mateo sa isang grupo ng mga lalaking may mga tattoo at malamig na tingin. Ang mga loan shark. Nang walang pag-aalinlangan, pumirma siya sa isang kasunduan na may interes na kayang sipsipin ang kanyang kaluluwa. Ang mahalaga, mayroon na siyang sapat na pera para ituloy ang Grand Gala, ang huling baraha na sa tingin niya ay magliligtas sa kanya. Ang bawat galaw ni Mateo ay maingat na minamanmanan. Sa loob ng opisina ni Tala, isang detalyadong ulat ang inilapag sa kanyang mesa. Nakasulat doon ang pangalan ng sindikato na inutangan ni Mateo, ang halaga at ang mga kondisyon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Tiningnan niya ang kanyang personal na katulong. Kunin mo ang pangalan ng pinuno ng sindikatong yan. Bilhin mo ang utang ni Mateo. Ako na ngayon ang may-ari ng kanyang kaluluwa. Ang utos ay mabilis na naisakatuparan. Sa isang transaksyon na ginawa sa dilim, ang pinakamalaking utang ni Mateo ay napunta na sa kamay ng babaeng pinakatatraydor niya. Ngayon, si Tala na ang pinakamataas niyang pinagkakautangan. Isang katotohanang hindi pa niya alam. Upang lalong higpitan ng silo, inutusan ni Tala ang kanyang mga tauhan na magpadala ng isang espesyal na imbitasyon sa opisina ni Mateo. Isang makapal na sobre na kulay ginto na may selyong wax at isang eleganteng sulat kamay. Nang matanggap ni Mateo ang imbitasyon, halos tumalon siya sa tuwa. Nakasulat sa loob, ang misteryosong Starlight Holdings ay nalulugod na ipaalam na isang kinatawan ang dadalo sa inyong Grand Gala upang talakayin ang isang bagong alok ng pamumuhunan. Inaasahan namin ang isang magandang gabi. Para kay Mateo, ito na ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Ang mga investor na umalis ay babalik. Ito na ang kanyang pagkakataon na patunayan sa lahat, lalo na kay Isabel, na siya ay isang tunay na henyo sa negosyo. Sa mansyonon ng kanyang mga magulang, abala si Doña Carmen sa pagsusukat ng isang gown na hiniram lamang niya mula sa isang malayong kamag-anak. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi niya maiwasang isumpa si Tala sa kanyang isipan. Kung hindi lang dahil sa babaeng iyon, may pambili na sana ako ng sarili kong damit. Walang kwentang babae. Wala siyang karapatang magsuot ng ganito kagandang mga damit. Hindi niya alam. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang pribadong atelier, isang dosenang mga sikat na designer ang nakaluhod sa paanan ni Tala. Inaayos ang bawat detalye ng kanyang damit para sa gabing iyon. Isang damit na ang halaga ay kayang bumili ng buong kalye kung saan nakatira si Doña Carmen. Hawak ni Mateo ang gintong imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa at kasakiman. Ang nangiti sa kanyang labi ay ang nangiti ng isang taong nakatitiyak na siya na ang panalo. Hindi alam na ang imbitasyong iyon ay hindi isang susi sa tagumpay, kundi isang tiket papasok sa kanyang sariling libingan. Ang bitag ay handa na. Ang laso ng karangyaan ay kumalat na. At ang reyna ay naghihintay na lamang sa tamang sandali upang ilabas ang kanyang kamandag. Isang mamahaling coffee shop kung saan ang bawat tasa ay nagkakahalaga ng isang linggong sahod ng isang ordinaryong manggagawa ang naging tagpuan para sa huling yugto ng kanilang kasal. Nakaupo si Mateo na parang isang hari sa kanyang trono habang si Isabel ay abala sa pag-retouch ng kanyang kolorete. Ang mukha ay puno ng pagkayamot. Darating kaya talaga yung pulubi mong asawa? Tanong ni Isabel, hindi man lamang tumitingin kay Mateo. Baka naman nagmamakaawa na yun sa isang kanto para may pamasahe. Ngumisi si Mateo.
hayaan mo siya. Mas maganda kung hindi siya darating, diretso na sa korte. Pero kung darating man siya, bibigyan ko siya ng kaunting pera. Kawawa naman, baka wala nang makain ang anak niya. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamayabang, na parang siya ay isang Diyos na nagkakaloob ng awa. Ilang sandali pa, isang anino ang tumakip sa kanilang mesa. Napatigil sila sa kanilang pag-uusap. Doon, nakatayo si Tala. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting bestida at tsinelas, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail, walang alahas, walang kolorete. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang katahimikan na nakakayanig. Hindi na ito ang mga mata ng isang babaeng nagmamakaawa. Ito ay ang mga mata ng isang taong nakatingin mula sa napakataas na lugar. Walang imik. Umupo si Tala sa bakanteng upuan. Ibinagsak ni Mateo ang isang folder sa mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng lugar. Pirmahan mo na yan. Divorce papers. Lahat ng ari-arian ay sa akin. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng allowance para sa bata. Kinuha ni Tala ang folder. Binuksan niya ito. Hindi niya binasa ang mga nakasulat. Kinuha niya ang pluma at sa isang mabilis ngunit matatag na guhit, inilagda niya ang kanyang pangalan. Ang pangalan na sa lalong madaling panahon ay muling yayanig sa buong mundo ng negosyo. Isinara niya ang folder at marahang itinulak pabalik kay Mateo. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ko kailangan ng limos mula sa'yo. Tumayo na siya para umalis. Sa kanyang pagtayo, sinadya ni Isabel na iunat ang kanyang paa upang patirin si Tala. Ngunit sa halip na matumba, si Tala ay humakbang lamang ng walang kahirap-hirap na parang hindi man lamang napansin ang bitag. Ang takong ng kanyang simpleng tsinelas ay tumapak sa isang nahulog na pulang rosas na palamuti sa sahig. Dinurog ito ng walang tunog. Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, huminto siya at lumingon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kapitan mo ng mahigpit ang lahat ng mayroon ka ngayon, Mateo. Sabi niya sa isang tinig na mahinahon, ngunit may bigat. Dahil bukas, wala ka nang babalikan. At tuluyan na siyang naglakad palayo. Iniwan ang 2 taong natigilan at puno ng pagkalito. Naiinis na tinawag ni Mateo ang waiter. "Bill out!" Sigaw niya, nais na burahin ang alaala ng pagkapahiya. Inilabas niya ang kanyang itim na credit card, ang simbolo ng kanyang tagumpay, at iwinasiwas ito sa ere. Kinuha ito ng waiter at isinalpak sa makina. Ngunit sa halip na tunog ng isang matagumpay na transaksyon, isang matinis at nakakainsultong tunog ang umalingaw-ngaw sa buong coffee shop. Isang tunog ng pagkakamali. Sinubukan muli ng waiter, parehong tunog. Namumutla. Tiningnan ng waiter si Mateo. "Paumanhin po, Ginoo." Pero sabi po rito, "Card has been locked due to bad credit." Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanilang mesa. Ang pagmamalaki sa mukha ni Mateo ay biglang napalitan ng matinding kahihiyan. Ang huling pirma ni Tala ay hindi lamang ang nagtapos sa kanilang kasal. Ito rin ang naging hudyat ng pagsisimula ng kanyang pagbagsak. Ang gabi bago ang Grand Gala ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa bahay ni na Mateo, ang katahimikang yon ay puno ng laso ng takot. Bawat tunog ng motorsiklo na dumadaan sa labas ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Nag-uumpisa ng magparamdam ang mga pinagkakautangan. Habang si Mateo ay pabalik-balik na naglalakad sa sala, paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang telepono at naghihintay ng himala. Si Doña Carmen naman ay abala sa pagtatago ng kanyang mga pekeng alahas sa ilalim ng kama. Ang kanyang mukha ay parang isang pasang krus, puno ng pagsisisi at pangamba. "Mateo, anak, sigurado ka ba rito?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Paano kung hindi sila dumating?" "Darating sila, Ma.
Sigaw ni Mateo, ang kanyang pasensya ay ubos na. Ang Starlight Holdings ang huling alas natin. Kapag nakita nila ang ganda ng ating pagtitipon, babalik ang kanilang tiwala. Manahimik ka na lang dyan at mag-ayos ka na. Sa isang marangyang condo unit sa kabilang bahagi ng lungsod, isa pang pag-uusap ang nagaganap. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng pabulong na tawag. Si Isabel, nakatalikod sa bintana, ay may kausap sa kanyang telepono. Oo, ihanda mo na. Isang one-way ticket papuntang Switzerland. Kung magiging maganda ang gabi, kakansilahin ko. Pero kung hindi, kailangan kong makaalis agad. Ayokong madamay sa pagbagsak niya. Ngunit sa pinakamataas na tore ng syudad, ang katahimikan ay puno ng kapangyarihan. Nakatayo si Tala sa tabi ng kanyang ama, sa harap ng isang malaking larawan ng kanilang mga ninuno. Ang mga mata sa larawan ay tila nagmamasid, naghihintay sa susunod na hakbang ng kanilang tagapagmana. Sigurado ka na ba, anak? Tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang tinig ay kalmado. Walang lugar para sa awa sa gagawin mo bukas. Hindi lumingon si Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa malayo. Ang awa ko, Papa. Namatay kasama ng pagkatao ko sa sahig ng ospital na yon. Ang natitira na lang ngayon ay hustisya. Iniwan niya ang kanyang ama at pumasok sa kanyang silid. Doon, sa ibabaw ng kanyang kama, nakalatag ang kanyang magiging baluti para sa digmaan. Isang damit na kulay dugong pula na kumikinang sa ilalim ng ilaw. At sa tabi nito, isang set ng mga diamante, isang kwintas na parang mga patak ng luhang nagyelo at mga hikaw na kasing talim ng yelo. Dahan-dahan, isinuot niya ang mga ito. Ang lamig ng mga hiyas sa kanyang balat ay isang pamilyar na pakiramdam. Ito ang bigat ng kanyang pangalan, ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Tala, ang asawang inaapi. Isa na siyang reyna handa ng maningil. Ngunit bago siya tuluyang maging bakal, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Pumasok siya sa silid ng kanyang anak. Mahimbing itong natutulog, ang kanyang maliliit na labi ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan ito sa noo. Isang halik na puno ng pagmamahal at isang tahimik na pangako. Hindi na muling mayuyurak sa atin, anak. Simula bukas, tayo naman ang titingalain nila. Ang mga ilaw sa Grand Gala ay nagsimula ng magningning. Isa-isang binubuhay ang natutulog na karangyaan ng bulwagan. Sa kabilang dulo ng gabi, isang convoy ng mga itim at nakabaluting sasakyan ang tahimik na nagsimulang gumalaw. Hinahati ang kadiliman na parang isang matalim na patalim. Ang kanilang destinasyon ay iisa. Ang entablado para sa paghuhukom ay handa na. Ang bulwagan ng Grand Gala ay isang dagat ng kumikinang na mga alahas, mamahaling pabango at mga peking na ngiti. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong nagpapaligsahan sa karangyaan. Lahat ay sabik na masaksihan ang sinasabing pinakamalaking pagtitipon ng taon. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Mateo sa isang maliit na entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang mukha ay nagliliwanag sa isang pinilit na kumpiyansa. Sa kanyang tabi, si Isabel ay nakakapit na parang isang linta. Ang kanyang napangiti ay kasing lapad ng kanyang takot na baka hindi dumating ang kanilang inaasahang tagapagligtas. Mga kaibigan, mga kasamahan, mga iginagalang na panauhin. Nagsimula si Mateo, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig, ngunit pilit niyang pinatatag. Isang karangalan na makasama kayong lahat ngayong gabi upang ipagdiwang ang walang katulad na tagumpay ng Mateo Enterprises. Isang tagumpay na hindi magiging posible kung wala ang aking henyo. At syempre, kung wala ang inspirasyon ng nag-iisang reyna ng aking buhay? Si Isabel. Nagpalakpakan ang mga tao. Karamihan ay dahil sa kagandahang loob lamang. Sa isang sulok, si Doña Carmen na nakasuot ng kanyang hiram na bestida
ay abala sa pagyayabang sa isang grupo ng mga matatandang ginang. Ay oo, yang si Mateo mana talaga sa akin. Matalino, hindi tulad ng dati niyang asawa, si Tala. Naku iyon, walang kwenta. Malamang nagpakalayo na yon, kasama ng kung sinong lalaki. Ganoon talaga kapag galing sa hirap malandi. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, hindi alam na ang bawat salitang binibitawan niya ay maririnig at huhusgahan. Sa entablado, itinaas ng MC ang kanyang kamay. At ngayon, ang sandaling hinihintay nating lahat, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang kinatawan mula sa Starlight Holdings, ang misteryosong investor na muling magpapatunay sa kadakilaan ng Mateo Enterprises, isang masigabong palakpakan. Ang lahat ng ilaw ay itinuon sa malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Ang buong lugar ay nabalot ng katahimikan. Bawat paghinga ay pinigil. Si Mateo ay halos hindi na makahinga sa sobrang kaba at pag-asa. Ito na yon, ang kanyang kaligtasan. Dahan-dahan, bumukas ang malaking pinto. Isang hilera ng mga lalaking nakaitim na suit, mga bodyguard na may seryosong mukha, ang pumasok at gumawa ng isang pasilyo sa gitna ng mga tao. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Sino ang darating? Isang politiko? Isang dayuhang bilyonaryo? Sa dulo ng pasilyo na ginawa ng mga bodyguard, isang anino ang nagsimulang mabuo. Isang babae, nakasuot ng isang damit na kulay dugong pula na tila nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang bawat hakbang ay mabagal, kalkulado, at puno ng isang kapangyarihan na kayang magpatigil ng mundo. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay, handa nang salubungin at batiin ang kanyang tagapagligtas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pananabik. Habang papalapit ang babae, unti-unting naging malinaw ang kanyang mukha. Ang pamilyar na hugis ng kanyang mga labi, ang matangos na ilong, at ang mga matang iyon na minsan niyang hinamak at itinuring na walang halaga. Ang ilaw mula sa spotlight ay tuluyang tumama sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Mateo ay gumuho. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig na gawa sa marmol ay ang tanging ingay na maririnig sa buong bulwagan. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, ang babaeng may tindig ng isang diyosa ng digmaan, ang babaeng kinikilala ngayon ng lahat bilang ang kinatawan ng Starlight Holdings ay walang iba kundi si Tala, ang kanyang asawa, ang kanyang dating asawa, ang babaeng itinapon niya na parang basura. At ngayon, siya ang may hawak ng kanyang buhay. Ang katahimikan ay parang sementong tumigas sa loob ng malaking bulwagan. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Sa babaeng itinuring nilang basahan na ngayon ay nakatayo sa harap nila, na suot ang korona ng kapangyarihan. Nakita ko ang mukha ni Mateo. Ang kanyang panga ay bahagyang nakaawang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at kalituhan. Si Doña Carmen naman ay tila nawalan ng buto sa mga binti. Napahawak siya sa silya bago tuluyang napaupo sa sahig. Ang kanyang hiram na gown ay nagmukhang gusot na basahan. Titala, ang nauutal na sambit ni Mateo. Anong kalokohan ito? This is a joke, right? Nakahanap ka ba ng kung sinong mayamang matanda para bihisan ka ng ganyan at hiyain ako? Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan na lumalim. Tsinala ko ang aking mga hakbang patungo sa entablado. Ang tunog ng aking matitulis na takong sa marmol ay parang pintig ng orasan na nagbibilang ng kanyang katapusan. Pag-akyat ko sa box, kinuha ko ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng MC. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit sapat na malakas para yanigin ang buong silid. Ako si Tala Alejandro Villaruel, ang nag-iisang tagapagmana ng Alejandro Group of Companies at ang tunay na nagmamay-ari ng Starlight Holdings.
Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa paligid. Ang mga tao ay nagsimulang mag-agawan ng tingin, hindi makapaniwala sa narinig. Tumingin ako ng diretso kay Mateo. Mateo, akala mo ba ay naging matagumpay ka dahil sa iyong talino? Akala mo ba ay naging milyonaryo ka dahil sa iyong pagsisikap? Lahat ng kontrata, lahat ng pondo, at lahat ng puhunang bumubuhay sa kumpanya mo ay galing sa akin. Mula sa unang sentimo hanggang sa huling bilyon. Galing iyon sa mga trust fund na itinago ko dahil gusto kong mahalin mo ako bilang ako at hindi dahil sa aking yaman. Hindi totoo yan, hindi totoo yan, sigaw ni Mateo. Pilit na itinatanggi ang katotohanan. Nagsisinungaling siya. Isabel, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na baliw siya. Ngunit nang lumingon siya kay Isabel, doon niya nakita ang tunay na mukha ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Unti-unting binitawan ni Isabel ang braso ni Mateo. Umatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. "Don't touch me, Mateo," sabi ni Isabel sa isang malamig na Taglish. "If what she's saying is true, then you're nothing but a fraud. I cannot be associated with a loser like you." Marahas niyang inalis ang engagement ring na ibinigay ni Mateo at inihagis ito sa sahig. Tapos na tayo. Naiwang mag-isa si Mateo sa gitna ng entablado, tila isang basang sisiw sa ilalim ng ulan. Nang makita niyang wala na siyang matatakbuhan, bumigay ang kanyang tuhod. Lumuhod siya sa harap ko, sa harap ng lahat ng taong kanina lang ay hinahangaan siya. "Tala, mahal, patawarin mo ako." Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy. Humahalo sa kanyang pawis. Nalinlang lang ako. Ginawa ko lang to para sa kinabukasan natin. Para sa anak natin. Please Tala, isipin mo ang bata. Huwag mo itong gawin sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib nang banggitin niya ang aking anak. Ang pangalan ng aking sanggol ay hindi dapat lumalabas sa marumi niyang bibig. Dahan-dahan akong yumuko. Sa isang sandaling tila tumigil ang mundo, inabot ko ang kanyang leeg. Hinawakan ko ang vat ng kanyang vest. Ang vest na katulad ng pinaplansa ko nung gabing itinulak niya ako. Maingat ko itong inayos, hinila ang bawat lukot ng may pambihirang lambot. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay sumusulasok sa aking ilong. Ngunit hindi na ito ang amoy ng taong mahal ko. Ito na ang amoy ng isang bangkay na naglalakad. Isinandal ko ang aking bibig sa kanyang tainga at bumulong sa isang tinig na tanging siya lang ang makakarinig. Isinilang ko ang anak ko sa malamig na sahig ng ospital habang ikaw ay nakikipaghalikan sa babaeng yan. Wala kang karapatang tawagin ang sarili mo na ama niya. Tumayo ako ng tuwid. Binuksan ko ang aking maliit na pitaka na gawa sa pilak. May kinuha akong isang bagay mula rito. Isang barya. Isang pisong barya na kinalawang na at puno ng dumi. Ang baryang natira sa garapong ninakaw ni Doña Carmen. Binitawan ko ang barya sa tapat ng kanyang mukha. Napanood ng lahat ang pagtalbog nito sa sahig, gumagawa ng isang matunog na ingay bago ito huminto sa pag-ikot sa paanan ni Mateo. "Binibili ko na ang buong kumpanya mo, ang iyong dangal at ang iyong kinabukasan sa halaga ng baryang yan," sabi ko nang may pinalidad. "Ang sukli ay wag mo nang ibalik. Itago mo yan. Dahil yan na lang ang matitira sa iyo pagkatapos ng gabing ito." Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi na nilingon ang lalaking tuluyan nang gumuho ang mundo sa gitna ng karangyaan ng Grand Gala. Ang bawat hakbang ko palabas ng bulwagan ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa aking leeg. Sa likuran ko, narinig ko ang kaguluhan na nagsisimulang bumalot sa marangyang gabi. Hindi pa man ako nakakaabot sa pintuan nang muling bumukas ang mga ito ng marahas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga bisitang nakasuot ng tuxedo. Isang grupo ng mga kalalakihan
na may matitigas na muka at suot ang uniforme ng mga awtoridad ang pumasok. Kasunod ang ilang mga lalaking may mga tattoo sa braso, ang mga tauhan ng kumpanyang pinagkakautangan ni Mateo. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Isabel nang harangan siya ng 2 babaeng pulis. Isang warrant of arrest ang inilabas para sa kanya dahil sa kasong falsification of public documents at malakihang estafa. Ang kanyang pagpapanggap bilang isang heredera ng isang mayamang pamilya sa ibang bansa ay tuluyan ng nabuwag. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay tila mga huni lamang ng isang ibon na naipit sa bagyo, walang nakikinig, walang nagmamalasakit. Si Mateo naman ay pinalilibutan na ng mga tauhan ng loan shark na kanyang inutangan. Ang bawat papel na hawak nila ay katumbas ng bawat ari-arian na inakala niyang sa kanya. Sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao, ang kanyang mga kamay ay pinusasan, hindi dahil sa krimen ng puso, kundi dahil sa mga utang na hindi niya kailanman mababayaran. Ang pinakamasakit na tanawin ay si Doña Carmen. Nakita ko siyang pilit na itinatago ang mga alahas na suot niya. Sumisigaw na kanya ang mga ito at walang sino mang pwedeng kumuha. Ngunit nang lapitan siya ng mga abogado ng aking ama, napatunayan na ang bawat hiyas na yon ay bahagi ng mga nakaw na yaman mula sa aking mga trust fund. Sa gitna ng sahig, habang hinihila siya ng mga gwardiya, nagmukha siyang isang matandang nawalan ng bait. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na hindi man lamang siya matingnan. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang grand gala na binuo sa kasinungalingan ay nagmistulang isang teatro ng kahihiyan. Ang mga taong kanina lang ay nagtatawanan ay abala na sa pagkuha ng mga video ng pagbagsak ni na Mateo. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa sa anumang kulungan. Naglakad ako palabas sa ilalim ng ulan. Ang malamig na patak ng tubig sa aking balat ay hindi na masakit. Parang bawat patak nito ay hinuhugasan ng bawat bakas ng dumi at sakit na iniwan ng nakaraan. Sa dulo ng hagdanan, naghihintay ang aking sasakyan. Pagsakay ko sa loob, ang katahimikan ng sasakyan ay isang malaking ginhawa. Isinara ng driver ang pinto ng may paggalang. Sa loob ng madilim na sasakyan, dahan-dahan kong inalis ang aking mga hikaw na gawa sa diamante. Ang bigat nito sa aking mga tainga ay nawala. Hinaluan ng isang malalim na buntong hininga. Isinandal ko ang aking ulo sa malambot na sandalan ng upuan. Hinawakan ko ang aking leeg. Nararamdaman ang pintig ng aking sariling puso. Wala na ang galit. Wala na ang puot. Ang tanging natira ay ang isang malawak na espasyo ng kalayaan. Tiningnan ko ang bintana habang nagsisimulang gumalaw ang sasakyan. Ang mga ilaw ng hotel kung saan nagaganap ang gala ay unti-unting lumiliit sa malayo. Kasabay ng paglayo ng mga ilaw na yon ay ang paglibing ko sa lahat ng alaala ng babaeng nagngangalang Tala na minsan ay nangarap ng isang payak na pag-ibig. Ang ulan ay patuloy sa pagpatak, lumilikha ng isang banayad na ritmo sa bubong ng sasakyan. Isang mapayapang tunog na tila isang uyayi para sa aking pagod na kaluluwa. Ang gabi ay madilim, ngunit sa dulo ng kalsadang ito, alam kong may naghihintay na isang umaga na mas maliwanag at mas totoo. Pinikit ko ang aking mga mata, hinahayaan ang bawat segundo na ilayo ako sa impyernong pinanggalingan ko. Bukas, sa muli kong pagmulat, wala na ang anino ng kahapon. Lumipas ang isang taon na parang isang mabilis na pag-ikot ng mga pahina ng isang makapal na aklat. Nakatayo ako sa tapat ng malaking bintana ng aking opisina sa tuktok ng Alejandro Tower. Ang sikat ng umaga ay marahang humahalik sa aking balat. Isang mainit na haplos na malayo sa lamig ng ulan noong gabing iyon sa ospital. Wala na ang mga kalyo sa aking mga palad. Ang mga kamay na tinawag nilang parang liha ay muling naging pino, ngunit may taglay na itong lakas na kayang magpatakbo ng isang imperyo. Sa aking mesa, nakapatong ang mga ulat ng aming huling tagumpay sa negosyo. Ang Alejandro Group ay mas lalong lumakas
At ako, ang babaeng itinuring nilang walang silbi, ay kinikilala na ngayon bilang isa sa mga pinakamahusay na leader ng bagong henerasyon. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi na para sa pagpapatunay ng aking halaga sa ibang tao. Ito ay para sa kinabukasan ng kaisa-isang hiyas ng aking buhay. Napalingon ako sa maliit na telebisyon sa sulok ng aking opisina na laging nakabukas sa balita. Isang maikling ulat ang dumaan sa ibaba ng screen. Binanggit doon ang tungkol sa mga sentensya ng mga kilalang tao. Si Mateo ay nananatili sa loob ng rehas, hinaharap ang mahabang taon ng pagkakakulong dahil sa mga ilegal na transaksyon at malakihang panloloko. Ang kanyang mga pangarap ng karangyaan ay naging 4 na sulok na lamang ng isang madilim na selda. Nabalitaan ko rin mula sa aking mga tauhan na si Doña Carmen ay madalas makita sa mga kalsada ng dati naming tinitirhan, namumulot ng mga plastik at lata upang may maipantawid sa gutom. Ang kanyang mga kamay na dati ay ayaw madumihan ay ngayon ay puno na ng dumi ng lansangan. Isang malupit na paalala na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbabalik ng bawat sakit na ibinigay natin sa iba. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, ang naramdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Hindi ko na sila kailangang kamuhian. Ang puot ay isang uri rin ng pagkakagapos at matagal ko na silang pinalaya sa aking sistema upang magkaroon ng puwang para sa kapayapaan. Nang sumapit ang hapon, iniwan ko ang aking opisina at ang mga papeles. Pag-uwi ko sa mansyon, ang unang ginawa ko ay ang pagtanggal sa aking matatayog na sapatos. Ang pakiramdam ng damo sa ilalim ng aking mga paa ay isang paalala na ako ay nakatapak pa rin sa lupa. Mula sa malayo, narinig ko ang isang tunog na mas matamis pa sa anumang papuri sa mundo ng negosyo. Ang malutong at masayang tawa ng isang bata. Ang aking anak, na ngayon ay malakas na at natututo ng lumakad, ay mabilis na lumapit sa akin nang makita ako. Ang bawat hakbang niya ay puno ng sigla at pag-asa. "Mama," ang kanyang unang salita habang yumayakap sa aking binti. Binuhat ko siya at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng luhang pumatak sa malamig na sahig, at ang lahat ng sakripisyo ay nagkaroon ng kahulugan. Ang bata sa aking bisig ay ang buhay na patunay na ang isang pusong nadurog ay maaring muling mabuo ng mas matatag kaysa sa dati. Naglakad kami sa gitna ng aming hardin na punong-puno ng mga namumukadkad na bulaklak. Ang bango ng kalachuchi at rosas ay humahalo sa sariwang hangin. Umupo kami sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno. May pinulot ang aking anak na isang maliit at puting bulaklak sa damuhan. Sa kanyang munting paraan, maingat niya itong isinukbit sa likod ng aking tainga. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa malinaw na tubig ng fountain sa aming harapan. Ang puting bulaklak sa aking buhok ay tila isang munting korona. Para sa akin, ito ang pinakamahalagang alahas na isinuot ko sa buong buhay ko. Mas mahalaga pa sa mga diamanteng isinuot ko sa Grand Gala. Tumingala ako sa langit na unti-unting nagiging kulay ube at ginto sa paglubog ng araw. Wala na ang mga bagyo, wala na ang mga anino ng kahapon. Ang babaeng nagngangalang Tala ay hindi lamang nabuhay muli. Siya ay nagningning ng higit pa sa inaasahan ng sinuman. Nahanap ko na ang aking tahanan, hindi sa bisig ng isang lalaki, hindi sa loob ng isang gusali, kundi sa loob ng aking sarili at sa pagmamahal ng aking anak. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang amoy ng kalayaan at ang liwanag ng isang bagong simula. Ako ay si Tala. At sa wakas, ang aking gabi ay natapos na upang magbigay daan sa isang umagang hindi na kailanman matatapos.